Nagko-contact lens ka ba? Panoorin mo ang video na ito. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para ma-diagnose ang inyong mga sakit dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ay para matulungan kayong mas maintindihan ang mga sakit sa inyong mga mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapa-check up sa inyong mga doktor ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang mga dapat mong malaman sa paggamit ng iyong mga contact lenses. Tara, let's discuss. Ang contact lens ay isang manipis na plastic na dinidikit or nilalagay sa inyong mga mata para matulungan itong makakita ng malinaw sa mga pasyenteng may grado sa mata. Ito ay sinusuot sa may cornea or yung pinakaharap na parte ng ating mga mata na isa sa mga responsable sa pagkontrol ng grado sa ating mata. Actually, lumulutang ito sa may tear film na nagpoprotekta sa ating cornea. Tulad ng mga salamin na may grado ay tumutulong ang contact lens para mag-bend ng ilaw sa loob ng ating mga mata para tumama ito sa retina at makakita tayo ng malinaw. Ang problema kasi sa grado sa mata ay hindi maganda ang pag-bend ng ilaw sa loob ng mata kaya hindi ito tumatama sa retina na nagkukos ng paglabo ng mga paningin na kaya namang tulungan ng mga salamin or contact lenses na may grado. May video na ako nagawa about sa mga refractive errors or grado sa mata. Pwede makatulong ang contact lenses para sa mga iba't ibang klase ng grado sa mata, tulad ng myopia or nearsighted, hyperopia or farsighted, astigmatism, at presbyopia. May mga videos na rin ako nagawa about sa mga iba't ibang klase ng grado sa mata na pwede niyong panoorin. May dalawang klase ng contact lenses, yung hard contact lens at soft contact lens. Ang hard contact lens ay isang rigid gas permeable na lens na kung saan ito ay matigas at pwedeng dumaan or tumagos ang oxygen para mas makahinga ng maayos ang cornea kahit nakasuot ito dito. Mas maliit din ito kumpara sa mga soft contact lenses kaya konti lamang ang natatakpan nitong parte ng ating cornea. Kaya mas nakakahinga ito ng maayos at mas dumadaloy ang oxygen. Mas maganda rin gamitin ang mga hard contact lenses sa mga pasyenteng merong astigmatism at keratoconus na kung saan nagkakaroon ng irregular na shape ang kanilang mga cornea. Ito ay mas makokontrol ng mga hard contact lenses kumpara sa mga soft contact lenses. Isa pang advantage ng hard contact lenses sa soft contact lenses ay naiiwasan nito ang pag-build up ng mga deposits dito dahil hindi ito masyado nag-a-absorb ng tubig kaya naiiwasan ang pag-attract ng bacteria na pwedeng mag-cause ng infection. Mas madali rin silang linisin kaya mas safe itong gamitin at mas tumatagal kumpara sa mga soft contact lenses. Ang hard contact lenses ay customized at dapat sukat sa inyong mga cornea depende sa kurba at hugis nito. Pero ang mas madalas naman isuot ng karamihan ay yung soft contact lenses. Ito naman ay gawa sa mas malambot na plastic na nakakabaliktaran naman ng mga hard contact lenses. Ang paggamit ng contact lenses kumpara sa mga salamin ay meron itong risks na pwedeng mag-lead sa mga mas seryosong sakit sa mata. Number 1 dyan ay ang infeksyon sa cornea. Lalo na kung hindi maganda ang pag-handle at pag-store mo nito, kung hindi ka naghugas ng kamay sa paggamit nito kapag expired ang solution at kung makatulugan mo ito. Pwede itong mag-cause ng infection na kung hindi maagapan ay pwedeng makabulag. Pwede rin mag-cause ang mga contact lenses ng pagkagasgas sa cornea na magpapataas din ng chance na magkaroon ng infection. Kaya dapat ay sundin ang mga tamang instructions sa pag-handle at pag-alaga ng mga ito. Kaya ito ang mga tips para maalagaan ito ng mas mabuti. Siyempre, dapat laging malinis ang inyong mga kamay bago at pagkatapos nyo magsuot or magtanggal ng contact lens. Siguraduhin din na laging i-disinfect at linisin ang mga contact lenses pagkatanggal nito sa inyong mga mata bago ito ibalik sa inyong lalagyan. Subukan nyo yung tinatawag na rub and rinse method, na kung saan ira-rub mo ng iyong malinis na daliri ang contact lens at i-rinse ito ng solution
bago mo ito ilubog ulit sa bagong solution for storage. Pero siguraduhin din na malinis ang inyong mga lalagyan bago ito ibalik dito. Bumalik din sa itinakdang araw ng inyong mga doktor sa mata para na mo-monitor ang pagsuot nyo nito at para malaman kung sakto pa ba or kailangan ng palitan ang grado nito. Sundin ang nakatakdang instructions ng contact lens at cleaning solution manufacturer. Dapat hindi ito expired at kung matagal na itong nakastore lamang at hindi mo na nagagamit, ay dapat i-rinse mo muna ito or i-disinfect bago mo ito ulit gamitin. Lalo na kung more than 30 days na itong nakatambak lamang. Itong next ay alam mo na siguro. Dapat ay hindi mo makatulugan ang iyong contact lenses. Kaya siguraduhin na tanggalin mo muna ito bago ka humiga sa kama. Dahil pwede at malaki ang tsansa na makatulugan mo ito. Iwasan malagyan ng tubig ang inyong mga mata habang suot nyo ang inyong contact lens, lalo na ang pag-swimming. Dahil hindi natin alam kung anong klaseng mikrobyo ang pwedeng mapunta dito. Huwag gagamit ng ibang tubig or liquid na hindi contact lens solution, lalo na ang laway para lang basain ito dahil hindi ito malinis. Oo, may mga gumagawa niyan. Lagi mong itatapon ang cleaning solution na nailagay mo na sa lalagyan. Huwag na huwag mo itong ulitin dahil dapat laging bago ang gagamitin mong solution. Huwag mo ring ililipat ng lalagyan ang cleaning solution para lang meron kang dalawang solution dahil hindi mo alam kung gaano kalinis ang lalagyan ng paglilipatan. Huwag mo ring hahayaan na dumikit yung tip ng cleaning solution sa mata or kahit saang surface para hindi ito ma-infect at laging isarado ito ng maigi. Ang lalagyan ng contact lens ay dapat lagi ring malinis na pwede namang linisin gamit ang contact lens solution. Huwag kayong gagamit ng tubig sa gripo at hayaan itong matuyo ng air dry. Palitan ang case nito every 3 months, lalo na kung ito ay damaged na. Kahit na maraming advantages ang contact lens, ay hindi ito para sa lahat. Hindi ito pwede sa mga may eye infection or madalas magkaroon nito. Hindi rin pwede sa may malalang allergies at dry eyes na mahirap gamutin. Kung madalas ka rin sa maalikabok na lugar at hindi ka maselan sa paglinis at pagtanggal ng contact lens bago ka matulog, hindi rin para sa iyo ito. Ang contact lenses ay pwede namang gamitin at isang mabisang alternatibo para sa mga may grado sa mata. Pero may risk pa rin ang paggamit nito na pwedeng mag-lead sa mga ibang problema sa mata. Kaya dapat bago mo ito gamitin ay ready ka sa responsibility sa tamang pag-handle at paggamit ng mga contact lens. Nang sa ganon ay pwede kang makaiwas sa mga masasamang komplikasyon na pwedeng maging dulot nito. At kapag nakaramdam ng pagsakit, pamumula at paglabo ng mata, ay tanggalin kagad ang mga contact lenses at magpa-check up sa inyong mga ophthalmologist para maagapan at magbigyan ng lunas kaagad. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang tamang paggamit ng mga contact lenses. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kin topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!